Mabilis ang patakbo nitong sa kabayo. Ngaling-ngaling singhalan na laman niya ito. Kaya lamang ay hindi niya magawa sapagkat masyado na itong malayo sa kanya. Sa wakas ay narating na nila ang destinasyon. Bumaba ka agad ito mula sa kabayo. Siya naman ay sinalubong ng isang binatilyo at ito ang kumuha ng renda niya. May nakita siyang isang babae na nakabarot saya at may isang lalaki na ka-Andres Bonifacio get-up na nagigitara. Ang hula niya ay local folk song ang inaawit ng mga ito sa kanya. Parang nagpapasalamat ang mga ito. Lumapit sa kanya isang babae at sinabitan siya ng garland. Maligayang pagdating sa aming lugar. Malaking tulong sa amin ang ibinibigay na tulong ng istasyon. She was confused for a while. Nilingon niya si Mark. He was under a tree, smoking a cigarette. Siya po ba may-ari nitong rancho? Tanong niya sa isang matanda. Opo, si Senyor Rocha, anak ng yumaong Don Rocha. Something didn't fit. Sa ugali ng lalaking yon, kung ito nga ang totoong may-ari ng lugar na iyon, ay parang malabong pumayag itong doon isasagawa ang reality show. Saka lamang niya siguro itatanong iyon. Sumama na siya sa isang babae na sinabing may munting handa raw para sa kanya ang mga taga-rancho bilang pasasalamat. Masagana ang piging, puro mga lutong bahay ang nakahain. Natuklasan niyang ang lugar na iyon ay patatayuan ng mga ito ng mas malalaking kubo gamit ang perang ibibigay sa mga ito ng istasyon. Bakit hindi na lang si Mark ang magpagawa? Tanong niya. Iyon nga po ang plano. Ang kaso'y dumating nga po ang ganitong pagkakataon. Si Senyorita Abigail po ang may pakulo nito. Ang perang laan na lamang daw po na dapat sa amin ni Senyor Mark ang gagamitin para sa scholarship ng mga anak at apo namin dito sa rancho. Sino yung Abigail? Kapatid ni Mark? Opo, nagtatrabaho po siya sa istasyon. Napatango siya. Ngayon ay nauunawaan na niyan lahat. Siguro talagang napilitan lamang ang lalaki na pumayag dahil sa kapatid nito. Kaya siguro mainit ang ulo nito. Boy, he was not an actor but he looked like one. He's just so delicious. Para siya na-excite nang makitang palapit na si Mark sa kanila. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa matandang babaeng kausap niya. Tama na po yan at sayang oras. Marami pa ho tayong kailangang gawin. Alam na ninyo ang bilin ko. Hindi dapat masayang oras ng trabaho dahil sa bagong dating. Hindi siya bisita. Gagawa rin siya rito. Nainis naman tuloy siya rito. Sayang kagupuhan nito. Kung magsalita ito'y parang wala siya ron. Humarap na lang siya sa camera at ibinuka ang kanyang mga labi. He's a jerk. Paglingon uli niya rito ay huling-huli siya nito. Nagbaba siya ng tingin. Kung bakit naman parang takot siya rito. Magtrabaho ka na. Utos nito sa kanya. Hirap na hirap si Tara sa ginagawa niya pero ang mga kasama niya ay natatawa lang sa kanya. Kinukuha nila ang mga itlog ng libo-libong itik at napaparanoid siya sa bird flu. Anumang pag-iwas ang gawin niya ay mayroon pa ring ipot na dumidikit sa mga kamay niya. Lalo na't mayroon talagang ipot ang ilang itlog. Diring-diri siya. Naghahanap siya ng gloves ngunit walang maibigay sa kanya. Hindi raw uso ang gloves sa lugar na iyon. Ang isa pang ikinatatakot niya ay baka matuka siya ng itik. Siya man ang inang maaagawan ng anak ay tiyak na magagalit din. Natural, siya ang pinakakakaunti ang nakuha sa lahat. Pakiramdam niya, unang araw pa lang niya ay isang buong linggong workout na ang sinabakan niya. Wala pa siyang isang oras na nagpupulot ng itlog na nakitna mga binti niya sa pagkakaupo ng patingkayad sa kulungan. Mabuti na lamang at patapos na ang araw. Kaya bukas na raw uli. Bilib talaga siya sa mga taong ganun ang buhay. Hindi siya tatagal doon. Ang akala niya ay mabilis lang nalilipas ang isang buwan. Mukhang sa lugar na iyon ay hindi. Kapag nagtutour sila ay parang saglit na saglit lamang ang isang buwan. Bago pa niya mamalayan ay tapos na ang tour nila at bakasyon na naman. Pero ibang ikot ng mundo sa farm. Nangabayo na siya pauwi sa kanyang quarter. Parang bibigay na mga mata niya sa labis na antok. Binaliwala na lamang niya ang nararamdamang gutom. Bukas na lamang siya kakain. Pagdating sa quarter niya ay naligot na higa na siya. At gaya ng inaasahan niya, bagsak na bagsak siya. Napabalikwas siya ng bangon sa malakas na pagkatok sa pinto. Baka emergency, kaya binuksan kaagad niya iyon. It was Mark. Aniya sa kabahagyan tumango. Baka kakain na ng hapunan, naisip niya.
Hindi na ako maghahapunan. Bukas na lang ng umaga ako kakain. Kumunot ang noon nito. Hapunan? Umaga na. Doon ka na lang mag-almusal sa gulayan. What time is it anyway? 4. Ang aga-aga pa. Napaungol siya nang madama ang pananakit ng kanyang likod. Namamagaya at ang likod ko sa tigas ng kama mo rito. Ano ba to? Parusa? Masyado ka maraming reklamo. Bilisan mo na. Napilitan siyang tumalima. Hindi na lamang siya naligo. Kung may isang bagay siyang pinagpapasalamat, iyon ay ang klima sa bahaging iyon. Masyadong malamig. Hindi na kailangan ng aircon sa gabi. At kapag ganong madaling araw, pakiramdam niya ay kailangan niyang hinaan ng aircon kahit wala naman iyon. Nagsipilyo siya. Salamat at maayos at malinis ang banyo ng kubo. Nag-sweater siya at lumabas na. Mukhang naiinip na ang lalaki sa paghihintay sa kanya. Inilahad nito sa kanya ang kamay na tinanggap naman niya. Isinakay siya nito sa kabayo nito. Sa likuran nito siya pumesto. Nakayakap siya sa baywang nito upang hindi siya matumba. Masyadong mabilis magkatakbo ito ng kabayo. But she felt safe with him. Tila gamay na gamay ni nito ang kabayo. He was the best and beast master in total control. And he smelled so damned good. Hindi niya matukoy kung anong amoy niya. Tila magkahalong sabon, fabric softener at aftershave, ngunit masyadong mabini kaya mahirap maturol kung ano talaga. Ano man iyon ay amoy lalaking lalaki. Inaamin niyang crush niya ito pero naiinis pa rin siya rito. Hindi niya alam na maaari palang sabay na madami iyon. Hindi nagsalita si Mark. Patuloy lamang ito sa pagpapatakbo ng kabayo. Sa kanilang dalawa, pakiramdam niya ito ang celebrity at parang nananadya. Dumaan ito sa kung saan mahihirapang dumaan ng 4x4 dahil sa sikip. You don't like the camera. Anya, hindi ito umimik hanggang sa makarating na sila sa taniman ng gulay. Marami ng kakaibahan na naroroon. Kapansin-pansin na kakaunti ang kalalakihan sa bahaging iyon. There were greenhouses for those vegetables. Nasabik siyang makita ang mga gulay. Noon niya naalalang Rocha Farm nga ang nababasa niya sa mga gulay na nabibili niya sa supermarket. Dito pala galing ang mga iyon. Pagkababa ng kabayo ay hindi na niya nakitang muli si Mark. Lumapit sa kanyang matandang babaeng sumalubong sa kanya ng nagdaang araw. Si Nanay Ideng. Nakangiti ka agad dito sa kanya. Magkape muna kayo. Tumalima siya. Napakalamig. Eksaktong-eksakto ang mainit at ubod ng tapang na kape. Naitanong niya sa matanda kung may kakilala itong maaari maghilot sa kanya. Abay, naroon sa mansya ng pinakamahusay na manghihilot sa inyo. Huwag niyo na po akong hohoin. Sino po? Abay, si Mark. Doktor iyon pero bago nagmedisina sa pagkakaalam ko ay iyong kuwan ang kinuha niyon yung panghihilot? Pity? Oo, iyon nga. Napatango siya. Maganda nga sana iyon. She would love to feel Mark's large hands on her skin. Pero teka, sobra naman yata ang pantasya niya. At anong sinasabi ni Nanay Iding na doktor si Mark? Doktor po siya? Ng tao? Oo, lahat nga rito kapag may sakit na malubhana ay sa kanya na lumalapit. May isa pa nga kaming babae dito na siya nagpaanak. Mabait naman yun, sumpungin nga lang. Mukha nga po, para pong ipinaglihis sa sama ng loob. Tumawa ito. Gusto pa sana niya magtanong ngunit nagpatiunan na ito sa pagtatrabaho. Siya naman ay inayos ang kanyang lapel at nagtrabaho na rin. Sa greenhouse ay binukod na ang mga magkakatabing lastugas. She was amazed to see how it was done. Mahirap pa rin para sa kanyang gawain. Parang ang pinaka-purpose ng ganung gawain ay ang bali ng likod ng mga manggagawa. Nagtaka siya kung bakit wala pang sumusuko sa mga nagtatrabaho. Isang oras pa lang siya, parang gusto na niyang humilata na naman. Tiyak na kinabukasan ay napakasakit na ng buong katawan niya. Madali na para sa kanyang huwag pansinin ang mga cameramen na sunod sa kanya. Sa lagay niyang iyon, hindi na mahalaga sa kanya kung sino pa nakakakita sa kanya. She was in pain. She needed a break. Nagpasya siyang hanapin si Mark ngunit hindi niya makita ito. Ang sabi ni Nanay Ideng ay maya-maya pa raw babalik si Mark. Kung gusto raw niya magpahinga na lang muna siya. Iyon mismo ang ginawa niya. Humanap siya ng magandang pwestuhan. Nakakita naman siya sa ilalim ng isang punong mangga. Marami rin punong mangga sa farm.
sa isip-isip niya hanggang mamaya na siyang matutulog sa pwesto na iyon. Dapat ay ma-excuse siya sa gawain. Hindi makataong magtrabaho ang sino mang may dinaramdam na tulad niya. Nakasuyo siya kay Nanay Ideng na dadalhan siya ng blanket kung mayroon nitong malinis. Habang hinihintay iyon ay pumikit muna siya. Napakatamad mo. Hindi ka lang tamad. Inuutusan mo pa mga tauhan ko. Nakakaabala ka sa trabaho ng iba. Kung sa Maynila, umuubray ang ganyang sistema mo. Dito, hindi pwede yan. Natural na magmulat siya ng mga mata nang marinig niya ang baritonong tinig niyang iyon ni Mark. Hawak nito ang isang kumot at nahuhulaan niyang hindi nito ibibigay yun sa kanya. Masama lang ang pakiramdam ko, katwiran niya. Lahat naman ng tamad parating masama ang pakiramdam kapag kumikilos na. Normal yan. Hindi ako tamad, talagang masakit lang ang katawan ko. Doktor ka, di ba? Siguro naman alam mong kapag nabigla ang muscle, sumasakit talaga. At yun ang nangyari sa akin. Isa pa, nagtrabaho agad ako kahit kagagaling ko lang sa biyahe. Kahit na nakakapagpahinga ako, kulang pa rin yun. Huwag mo nga akong sisigawan sa lugar ko. Kung gusto mong magpahinga, sige. Pero bukas, doble ang trabaho mo. Ano bang problema mo? Kumilos naman ako, hindi. Walang magiging epekto sa iyo kapag nagtataka ako kung bakit nagkahaganyan ka. It is stipulated in the contract I signed that I should ask you to do things around here. I don't want to lose the $1,000,000 just because you're too lazy to work, and I should understand because you're not used to. Halatang hindi magino ito. It was a turn-off. Natuklasan niya na ayaw rin niya sa isang lalaki na masyado mareklamo sa pag-uugali niya, gayong reasonable naman ang hiling niya. Marahil hindi totoo ang sinabi ni Nanay Ideng tungkol dito. Hindi ito mabait, ni hindi ito makatao. Binabawi na niya ang pagkakaroon niya ng crush dito. Fine, I'm working today. Very good. Bumalik uli siya sa taniman. Mukhang labis na nag-alala para sa kanya si Nanay Ideng, ngunit ang sabi ni Mark, wala kayong dapat ipag-alala, nanay. Wala siyang sakit. Talagang tamad lang. Kay sarap sa bunutan nito. Hindi maunawaan ni Mark kung bakit sumusunod siya sa kapatid niya na pahirapan si Tara. Iyon ang hiling nito sa kanya. Hindi naman daw pahirapan sa totoong kahulugan niyon na matotorture ng babae. Ngunit sapat upang umuwi itong marami ng natauhan at natutunan sa mundo niya. Wala siyang balak na gawin iyon. Sa katunayan ay hindi siya sang-ayon sa plano ni Abigail. Ayaw na ayaw niya makikitang mukha niya sa telebisyon. He was leading a quiet life now, pero nakiusap ng husto sa kanyang kapatid niya at hindi niya ito nagawang tanggihan. Ang sabi na lamang niya rito ay hindi niya may papangako na aasikasuhin niya ang bisita. Ang sabi nito ay okay lang yun basta may maitatalaga siyang mag-aasikaso rito. Kung maaari daw ay iyong may mukha ng kaunti nang sa ganoon ay magandang tingnan sa kamera. Nang makita niya si Tara, inaalala kaagad niya rito ang isang babaeng matagal na niyang gustong kalimutan. Si Macaria o Kari, isang dating kasintahan. They met in med school. Siya lamang ang nagtapos. Ito ay tumigil na nang pumanaw ang ama nitong siyang tanging dahilan kung bakit kumuha ito ng kursong medisita. He took her there in the farm because it was his favorite place in the world. Gusto nga niyang maging veterinaryo noong una, ngunit nagpasya siyang medisina na lamang muna ang kuning kurso at saka na magve-veterinary medicine pagkatapos niya makapasa sa board. That was a long time ago. Wala na si Carrie. Ipinagpalit na siya nito sa iba. Pareho ng kay Carrie ang ugali ni Tara. Ayaw na ayaw nito na nadudumihan ang kamay nito. He was used to find those traits of her endearing until she replaced him with a rock star. What this Tara was. Sa ngayon ay may anak na si Carrie sa bokalibalista ng isang local band na sumikat noong dekada 90. Nadala sa kasikatan si Carrie. Noon pa man ay nakikita na niya rito ang malaking bagay rito ng kasikatan. Hindi nga lang niya naisip na sa ganon mauwi ang relasyon nila. Hindi niya alam kung nananadya si Abigail. Hindi naman siguro. Ganon pa man ay hindi niya maiwasang maisip iyon. At hindi niya maiwasang mainis sa taran na ito. Nanggugulo lang ito sa farm. Ang mga tauhan niya ay parang sabik na mapasayang babae. Ang maaliw ito. Bakit? Sino ba to? She was just a woman who could play the bass guitar. What was so special about that? Ayaw na ayaw niya ng taong tamad.
Para sa kanya ay walang mararating ang ganong klase ng tao. Mukhang tamad-tamad ditong si Tara. Kailangang matuto ito. Total ay iyon ang dahilan kung bakit ito naroroon. At tuturuan talaga niya ito. He would do what his sister asked to him. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.